I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. But anyway, mayroon tayong upload videos update. Ang sabi ng iba, bakit hindi pa nilabas ni Pangulong Marcos Jr. Ang kanyang salin? Okay. So maraming nag-aabang. Sa bagay, ang Pangulo, he is very willing, to show, ipakita ang kanyang salin sa publiko. Dito niyo po makikita kung gaano ka-honest ang pinuno ng bansa. Na masasabi din po natin na 101% na hindi po siya magnanakaw. So, sabi rin po natin at alam po ng lahat, buong mundo, hindi pa po pinanganak si Pangulong Marcos Jr. Siya po ay ipinanganak na mayaman na. Mayaman na po ang kanyang ama. Alam po natin lahat yan. Ang minsan masaklap, nababasa natin yung mga kayamanan nila before, yung iba, ninakaw. 'Di ba? Yung mga naghabol sa mga kayamanan nila. Sabi nga ni Brother Eli Soriano, paano nagkaroon ng sabi ni Brother Eli Soriano nung buhay pa, pasintabi po. Bago po naging Pangulo, ito si Pangulong Marcos Sr. ay milyonaryo na po yan. Mayaman na po. 'Di ba? Saan daw siya kukuha ng pera na pangpatayo sa mga pinatayo niya ng mga malalaking hospital? Saan daw kukuha ang pera? Yung dating Pangulong Marcos Sr. na samantala nung naging presidente po siya ay walang pera ang bansang Pilipinas. Si Brother Eli Soriano, nung namayapa, sinabi niya at mayroong video yan, mga kababayan. So, makikita nyo rin naman, mga kababayan, kung gaano kayaman din ang Marcos family. Eben de Romualdez, alam po natin yan. Now, sinong excited dyan na makita ang salin ng Pangulo? Well, basahin ko po sa inyo para kompleto, detalyado. Okay? Ito, kailangan ko talaga i-spread ito, mga kababayan. And I wish, sa mga Duterte, dapat ilabas din nila ang mga salin nila. Di ba? Ito. Anong araw ngayon? November 18, 2025. Marcos declares net worth of 389 million and 1.3 billion in 2024 salin. Okay. Makita natin. Sabi po ng GMA Integrated News. Shout out sa mga politisyan na gustong ilabas ang kanilang salin. Ayan, lumabas ng salin ng Pangulo. Saldi ko, akala ko ba may 100 billion ng Pangulo? Nasaan na? Sinungaling ka talaga. Kahit alam na alam mo kung saan napunta yun, iniiba mo lang. Tinatarget mo ang Pangulo. Makarma ka talaga President Ferdinand Marcos Jr. declare a net worth of more than 389 million according to his statement of assets, liabilities, and net worth. Net worth as of December 31, 2024. Siguro naman hindi na kayo hihingi sa salin ng Pangulo. Ayan, nilabas niya na. Ito pa, tuloy. According to Sandra Aguinaldo's reports in 24 Horas, based on documents obtained by GMA Integrated News Research, the President also submitted in his salin an appraisal by a private firm. Ayan Corbo Appraisal Incorporation. Galing palang business ng Pangulo Dami Which placed his net worth at 1.375 billion. May pinanggalingan. May pinanggalingan yan. Ayan Appraisers and Corporation. Ano yung Corbo?
Ano kayang business ito, mga bes? Hindi ko alam. Hindi ko na i-research. Kayo na pong bahala mag-research, mga bes. Ito, talagang i-spread ko or i-updates ko ito para sa inyo. Sa Marcos Loyalty supporters, Filipino and OFW, ito ang salin ng ating mahal na Pangulo. Sabi dito, the President's declaration indicated that the 389.357 million was based on the rules of the Civil Service Commission on the filing of SALNs, while the 1.3 billion plus, 1.375 billion was based on the value as appraised by Corbo. Di ba mga bes? Anong palagay nyo? Ito. In his declaration based on the CSC rules, his assets include dead 142.026 million worth of 21 pieces of real estate property, including agricultural and residential land, and personal pieces of property worth of 247.332 million. Alam nyo kung saan galing. Malinaw na malinaw po yan, mga kababayan. Kaya wag na po tayong masyadong obsessed sa Pangulo. Dahil si PBBM matinong tao po yan. Tingnan nyo nga, yung bintang ni Saldico na 100 billion kuno, yung pala kagagawan pala ng mga nakapaligid sa kanya. Ginamit lang pala yung pangalan niya. So, mga kababayan, kaya masilan din pala yung executive secretary, masilan din pala yun, So, dapat maingat ang Pangulo sa mga ES niya. Delikado. Tsaka isa pa mga kababayan, yung mga sangkot or yung mga tao sa paligid niya, alam nyo, expected ko talaga mababait sila, maamo ang mukha nila. Pero hindi pala. Well, alam nyo kung ano ibig sabihin. Ang GMA Integrated News Research ang unang nakakuha ng kopya ng Joint Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni na Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Marcos mula sa Office of the Ombudsman. Para sa taong 2024, nagdeklara sila ng 21 piraso ng real estate properties, kabilang ang mga lote at bahay na nagkakahalaga ng mahigit 142 million pesos. Nagdeklara naman sila ng personal properties, kabilang ang cash, investments, alahas, sasakyan, at mga paintings na nasa 247 million pesos. Kabilang dyan ang isang Mercedes-Benz Maybach na nasa 10.5 million pesos ang halaga. Ang koleksyon ng paintings ng mag-asawang Marcos aabot sa 126 na piraso, kabilang ang ilang likha ng mga itinuturing na Filipino masters. Kabilang na riyan ang isang obra ni Fernando Amorsolo, 17 obra ni Ben Cabrera, ilang likha ni Arturo Luz at iba pa. Meron pang ang isang likha ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal. Pinakamahalang painting ni Jose Hoya na nasa 19 million pesos ang halaga. Walang utang na idineklara ang mag-asawang Marcos, kaya ang kanilang net worth nasa mahigit 389 million pesos. Pero sa isinumiting SALN ng Pangulo, makikita ang isang Annex D kung saan may ibang nakalagay na net worth na nasa 1.375 billion pesos. Base ito sa appraisal report ng pribadong appraiser na Cuervo Appraisers Inc. Makikita rito na mas mataas ang mga nakasaad na halaga ng mga lupain at personal properties ng Pangulo at First Lady, pati na ang halaga ng mga paintings na kanilang idineklara. Nakasaad sa deklarasyon ng Pangulo na magkaiba ang dalawang nakadeklarang net worth dahil ang isa ay nakabase sa mga alituntunin ng Civil Service Commission, habang ang isa na mas malaki ay nakabase naman sa appraisal ng Cuervo Appraisers na dati na raw ginamit ng Pangulo. Kung titingnan, tumaas ang net worth ng Pangulo mula noong June 30, 2022 nang siya'y maging Pangulo na nasa mahigit 329 million pesos base sa SALN na nakabase sa alituntunin ng CSC. At nasa mahigit 908 million pesos kung pagbabasehan ng appraisal report ng private appraisal firm.
So, yun mga kababayan. Ang aking pinaka-latest updates video. Anong masasabi nyo? Siguro naman, hindi kayo nagkuda-kuda na. Mga anti-Marcos. Malinaw na malinaw po yan. Lahat nandyan na, pati alahas, pati sasakyan niya, pati mga pinting. Ano na yan? Overall na po yan. See? Ano po ang masasabi nyo? Kayo, ilabas nyo yung mga salin nyo, yung mga nag-akusa sa Pangulo. Mahiya naman kayo. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and baboos. God bless Philippines.